Magandang umaga sa ating lahat, mga kabosing. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa buong mundo. Magandang umaga YouTube, magandang umaga YT. Ito po yung panahon ngayon, napakasigla at napakaliwalas. Ang oras ko sa atin ngayon ay nasa alas 8:20. Medyo napasarap ang tulog, kababangon lang. Maya magkakape na tayo. Kabosing, ayan yung parting silangan na lugar. Ang panahon po ngayon ay makikita ninyo. Ayan ang puno ng sampalok. Ayan ang karatig bakuran natin. Ang kagandahan ng mga puno ang siyang nagbibigay saya sa atin. Dahil unang-una, nagkakaroon ng hangin. At yung hangin na dumarating kung saan galing, may pollution man o wala, sila ang sumasala. Kaya pag nalangha po natin, sariwang-sariwa. Noong unang panahon, nung una-una ako napunta dito, ang lugar na to ay sadyang talagang, sabihin natin, magubat pa talaga. Ngayon medyo may pagbabago ng kaunti. Nandun pa rin naman yung dati, sadya lang talagang, siyempre ang kalikasan. Normal lang napuntahan ng mga tao. Kaya normal din ang pagbabago. Kasi pag hindi na-develop ang isang lugar, siyempre paano aasenso? Ngayon, ang pag-asenso, siyempre depende sa tao. Nagagawa at kikilos. Dahil yung iba, kumbaga, palibasa sila, ang iniisip lang ang kumita. Wala silang pakialam kung baguhin man nila yung lugar o sistema na dati nang nakagisnan. Pakita ko sa inyo yung mga bagay na ika nga ay makakapagpasaya at makakapagpaligaya at makakapagpaalala noong kayo'y naninirahan pa sa mga ganitong lugar. Hindi ko naman nilalahat dahil meron pa rin siyempre lumaki sa siyudad. Pansinin po ninyo ang mga puno dito. Ayan, ang puno ng santol, napakaraming bunga. Yan ho, santol po yan. Ang may-ari niyan ay pamangkin ng aking biyanan. Kaya sabi ko nga sa inyo, dito isang pisa, isa ang pinagmulan, isa ang kanilang clan. Kaya napakaswerte po pag napadpad ka sa ganitong lugar. Dahil hindi iba-iba, napakaaliwalas. Ano ko, yung dampiho ng hangin sa aking katawan, talagang pagkagising sa umaga, ito yung makikita ninyo pagmulat ng inyong mga mata at maririnig nyo ang huni ng ibon. Madalang ho yung ganito sa panahon ngayon. Kaya yung kanilang sili, halos nasa 20 puno. Ito naman yung pinakita ko sa inyo na sumuloy na bunga. Ayan, gando yan. Ilang ho ang talagang napakaganda rin. Yun nga, sabi sa akin si Mrs. kagabi bago kami matulog na kung maaari, dito na daw kami tumira. Wala namang problema dun sa pagtira dito. Siyempre, kailangan din natin yung pagandaan. Hindi yung basta ka lang titira. At napakasarap kung sakasakali may sarili ka at magpapatayo ka ng sarili mong bahay. Ayan yung pinagkunan natin ng papaya noong nakarang araw. 5 piraso ho yata o 6. Pero na naman siyang pahinog na 2 piraso. Napakalaking tulong ho talaga basta may halaman ka sa paligid. Magugulay ka, kukuha ka na lang. Hindi ka na bibili at hindi ka pa mapapagod dahil nasa bakuran mo lang. Ito yung puno ng isang rambutan na sinasabi ko sa inyo. Ayan, nag-umpisa na hong mahinog. Kaya pagka yung isa na nasa tabing bahay sa harap ay mauubos, meron pa ho doon sa tagiliran malapit sa garahe.
Ito yung pinakahuli na maaani dahil huli siyang nahinog. Napakasaya po. Dahil isipin syempre, malaking bagay at tulong talaga pag may sarili kang puno. Ayan pa yung isang puno ng papaya sa likuran ng bahay. Yan yung bahay na nababanggit ng biyanan ko sa amin na mag-asawa para sa kanyang panganay. Siyempre, kung yan ipagagawa natin, kung sakasakali, sadyang siyempre gagastos ka pa rin. Iba pa rin yung pagtumira ka, sarili mong paggawa at pag-aari mo. Siyempre, kahit naman sino, pare-pares naman tayo nangangarap. Ayan, ang puno ng bayabas. Ayan, malaki ng bunga. Ito, mga hinog na yan. Sariwa-sariwa. Pipitasin mo na lang sa pampuno ng niyog na napakababa. Sagana sa prutas, gulay dito sa kanila. Tabi-tabi po. Ayan yung ating binabaan nung nakaraan nung kami kumuha ng buko ni Mrs. Ang lawak po nito. Yung kanilang bakuran. Sari-sari mga puno ng mga prutas na nakatanim. Iba ho talaga sa paningin pagka ganitong halos kulay berde yung makikita nyo. Puno ng gabi, puno ng kamuting kahoy. Yan ang kanyang luya. Mga sana nandito tayo pag kanilang i-harvest sa sa tag-araw. Sabi ng biyanan ko. Natanong ko kasi kagabi habang kami naghahapunan. Ang puno ng saging ngayon may puso na ulit. Ito yung puno ng talong na bagong tanim. Halos maaanin ng lahat ng mga pananim dito sa mga kalapit. Meron pa silang maaanihin. Ito yung kamote na pwede mong ilaga ang talbos. Pwedeng ilahok sa munggo. Pwedeng ilahok sa sinigang. Depende sa pagluluto ninyo at kung anong gusto ninyong paghahaluan. Dito na naman po tayo sa may kawayanan. Nabanggit ko sa inyo noong nakaraan. Ang gulay. Ang lamig ho dito sa ilalim ng mga puno. Mga kabosing. Alas 8 na pasado, kita nyo naman yung ilalim ng mga puno. Halos hindi pa tinatamaan ng husto ng araw. Dahil palibas at dikit-dikit. Kaya, ayun. Talaga lang mararamdaman ninyo sa inyong sarili. Kalagahan ng mga kalikasan sa atin. Lahat naman tayo nais umunlad. Nais marating ang dapat marating. Pero sana naman huwag nating sasalantain ang ibinigay sa atin. Ito yung puno ng santol. Nanlalaglag na ho sa dami ng bunga. At hindi na rin kasi makain ng gusto. At syempre alam nyo, nagsasawa na din. Muli ko po sa inyo ibinabahagi ang lugar na to. Palibasa ho, ngayong araw na to ang plano namin bumalik ng Calamba City, Canlubang. Nakakaaliw dahil sa nagbigay ng kasiyahan habang sa pamamalagi dito ng mga ilang araw. Muli kong ibinabahagi sa inyo para naman kakaiba ang inyong makikita, lalong-lalo na ang mga OFW sa ibang bansa. Bagamat mayroon din kayo makikita na ganito, halos mangilan-ngilan lang. Dahil siyempre sa sobrang unlad ng bansang inyong pinuntahan, hindi kagaya dito sa atin na talagang pinapahalagahan ang kalikasan. Ang daming manok ng aking biyanan. Kaya napakaswerte ho dito. Pag gusto nilang kumain, kahit anong araw po pwede. Pucholo! Pogi! Yan ang ating alaga, si Pucholo.
Gising ka na nagising. Pakumala ka? Araw ka ba ngayon? Ito yung ipag ko na isa. Tatrabaho sa Kanlubang. Kabosing. Ayan. Prutas sa umaga. Habang umiinom ng kape. Ngayong umaga lang huyang hinarvest ng biyanan ko yung 2 papaya, bayabas, at saka rambutan. Ito po ang agahan dito sa bakuran ng aking biyanan. Iyan ang almusal. May kasamang mga prutas. Libre lang yan. Wala yung bayad. Ha? Polo? Susot ka daw polo? Bakit? Kabosing. Ayan o, pagmasdan nyo. Nag-harvest po ang biyanan ko ngayon ng rambutan. Kung mapapansin nyo bakit nasa initan at inilapag dyan sa may semento, daanan ng sasakyan sa garahe. Ang purpose po niya kasi gawa ng langgam. Marami kasi langgam eh. So kailangan paalisin muna natin ang langgam bago ilagay sa lagayan, kagaya ng bayong o bag, para pagbibiyahe sa sasakyan ay hindi makaisturbo o makapurisyo sa mga nakasakay, dahil tayo po ay magkukulit lamang ngayon. Yan ang aking biyanan, namumuti, nangunguha ng kanilang rambutan para ipadala sa amin at bibigyan yung anak na nasa Calamba City. Hoy! Ayun, isang kalapit bahay natin. Mga kamag-anakan din dito yan ng mga pamangkin ng aking biyanan sa kabilang side. Minsan lang ho ito mangyari. Sa maghapon nakakatatlong beses akong kumuha para kumain. Napakasarap naman po dahil sariwa. Shout out Kabosing Vlog, Idol, Bro, Buddy, Lodi, Mom, Sir, Brother, Los, Ludes, Caviteño and Caviteña Farmer, Marlon Backyard, Sally 8, Melba Store, Carmila B Channel, Mary Jane Collantes Vlog, LB Valladores and Family, Probinsyanang Tindera Vlog, Edwin Sagayno, Braddock Sniper Sir, Susana Balyola, Lynn S, Marlon Brucal, Carnival Assorted, Dodong Nante, Ricky Santiago, Leonor 18, Miss Jane in US Vlog, Justisoy Vlog, Serino Video Okay, Katasyo, Life Journey and Miracle, Food and Travel, Horseshoe TV, Risa Mimi, Brucal Family, Magtibay Family, Labares Family, Isayas Family, Claveria Clan, Subol Clan. Shout out sa mga taga bayan ng Dolores. Magandang tanghali po sa inyo lahat, at sa lahat po ng mga taga Quezon Province, shout out po sa inyo. Yamilao Family, Bautista Family, Lariosa Family, Hubahay Family, at sa lahat po ng mga OFW saan man sulok kayo ng mundo ngayon naroon. Shout out po, mag-iingat kayo palagi para sa inyong mga pangangatawan at sarili habang malayo sa pamilya, at siyempre paghahanda na rin pag-uwi ninyo sa inyong pinanggalingang bayan at pamilya, magsasama-samang masaya. Sa lahat po ng aking subscribers, viewers, silent viewers, maraming salamat po sa inyo sa suporta na inyong ibinibigay sa akin at sa pag-like, pag-share at pag-comment. God bless. Ingat po kayo palagi.